Para naman sa unang panayam natin ngayong Workday Friday, syempre pag-uusapan natin yung isang foundation na bibigay parangal sa mga guro dito sa ating bansa. Kaya ngayong umaga, makakasama natin ang Senior Program Officer ng Metrobank Foundation. Walang iba kundi si Mr. Alan A. Reyes. Good morning, sir. Good morning, Jules. Okay. Good morning sa ating mga manonood. Okay, kasama rin natin ang mga awardees natin ng 2014 Metrobank Foundation Outstanding Teacher, Dr. Noel Ibis. Good morning, sir. Yes, good morning po. At kasama rin natin ang isa pang awardee, walang iba kundi si Dr. Enerio Ebisa. Good morning. Okay, good morning sa inyo, sir. Siyempre, congratulations po sa inyo. So, before we siguro pag-usapan natin kung ano yung experiences nyo, kung bakit kayo naparangalan dito, pag-usapan muna natin, Sir Reyes, kung bakit po, siyempre, may ganitong hangarin yung Metrobank Foundation. Ano ba yung ginagawa ng Metrobank Foundation? Well, ang Metrobank Foundation Search for Outstanding Teachers ay isang tao ng patimpalak para bigyan ng parangal, pagsaludo, pagkilala yung ating mga natatanging guro, no? Dahil sa kanilang dedikasyon, sa kanilang pagsisikap, no? na mabigyan ng magandang edukasyon yung ating mga kabataan. Ito ay nagsimula noong 1985 at ngayon nagsiselebrate kami ng aming milestone year na 30 years. 30 years. 30 years. Okay. So, ever since, sir, paano nyo po pinipili yung mga teachers? Kasi sobrang daming mga teachers sa buong Pilipinas. Of course, from elementary, high school, and college. So, paano nyo na-determine na sila ay deserving na maparangalan? Okay. Maraming prosesong dinadaanan, no, ng ating pagpili sa mga natatanging guro. No? Actually, it's a year-round process. No? Okay. Nagsisimula tayo ng October sa launching, November, December, kakampaign na tayo, no, information campaign. And then by January nagsasubmit na sila ng basic information sheet. Okay. No? So malalaman natin kung sila eligible, no? Kasi may mga pamantayan tayo, kailangan ang teacher 10 taon nagtuturo minimum, Okay, 10 years. no, minimum 10 years, kailangan full-time. No, Full-time. kung di man sila full-time, at least meron silang 50% na teaching load kung sila kunyari mga department heads, mga ganon. Kung meron silang mga administrative duty, at least 50% teaching. Kailangan, siyempre, meron silang valid teaching license at siyempre, kailangan may magandang reputasyon, magandang pakikitungo sa kanilang mga co-teachers, mga estudyante, no, kanilang mga administrators. At then later on, sasubmit sila ng mga supporting documents, nomination forms, and then pagdating ng bandang June, sila magti-teaching demo, papupuntahin natin sila sa Metrobank Foundation. No? Kaninong students sila magtuturo? Yung mga judge natin. So, sa judges bawat mismo. meron tayong 3 categories, no? Yung elementary competition, secondary, tsaka yung higher education. No, so bawat isang competition, merong mga kanya-kanyang mga board of judges. Okay. So, sa elementary tsaka secondary, nakakatuwa, Jules, bubunot sila ng kanilang ng competency, no? Kung sila ituturo ng English, so bubunot sila grade 5 English, ganun. Okay. Tapos gagawa sila on the spot nung Curriculum? hindi ng lesson plan, agad. oo. Okay. Tapos yun na i-demo nila. Bibigyan sila ng 15 minutes para i-demo yun. And then i-interview sila, of course, ng ating mga board of judges. So, dapat bihasa talaga sila sa per level? Yes, yung mastery ng kanilang specialization, no? Again din, magkakaroon din naman ng final judging, Jules, na kung saan iba't ibang sektor ng ating lipunan ay magiging representative, no? So meron tayong senator judge, meron tayong sa House of Representatives, sa media. So talagang malawak talaga yung Marami, pinanggalingan. oo. Ayan, so mga boss, nakikita natin ngayon sa screens natin yung iba't ibang awardees. Ilan lahat sila, sir, ngayon 2014? Bali, 10 sila, no? Okay. 4 sa elementary, 4 sa secondary, at 2 sa higher education competition. At ang nakakatuwa ngayon, lahat sila ay nanggaling sa public school. Wow. Lahat sila ay galing sa probinsya. Wala tayong NCR winner ngayon. So, pinapakita nito na ang ating mga guro ay hindi lamang concentrated dito sa Manila, kundi maging sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ay mayroong mga natatanging guro na dapat nating pasalamatan, dapat natin bigyan ng pagkilala at pagsaludo. Ilan sila lahat, sir? Bali, Nung start, bago ma-trim down to 10? 312 lahat. 312, Oo, so okay. 312 lahat sila. Ayan. At mula nung 1985 hanggang ngayon, 2013, 30 years nga tayo, meron na tayong 336
outstanding teachers na naparangalan. So part na sila ng Yun, 300 na yan. So from 312 na mga nag-apply before, no, meron na kasama natin kasama natin si Dr. Noel Ibis at si Dr. Ibisa. So simulan muna natin kay Dr. Ibis. So sir, ilang years na kayo nagtuturo? I've been teaching for 12 years. 12 years. Anong subject po? Chemistry. Sa college na po? Sa secondary. Secondary. So far, for the past 12 years, ano yung siguro pinaka-distinct na experience na talagang tumatatak sa'yo in your teaching experience? Sa akin kasi, di ba, kung iisipin natin ang chemistry, sabi ng mga estudyante, mahirap na subject kasi masyadong abstract. Particularly if you talk about atoms, hindi na ma-visualize yun. So, with what I did in my class, sinisimplify ko lahat. Okay. Paano niyo, sir, sinisimplify yung mga chemical reactions sa mga ganun? With chemical reactions, halimbawa, kung may mga materials tayong pwedeng magamit sa locality, Okay. so kinakailangan gamitin natin yon. So yung sinasabi natin contextualization at localization. Kasi di ba, sa mahal ng mga materials natin sa ngayon, yung may mga kakulangan tayo in terms of mga this chemicals. So dapat maging creative ka as a teacher para mas maintindihan nila at maunawaan nila at ma-appreciate ang subject matter na tinuturo mo. Particularly kung pag-uusap natin yung siyensya at yung subject na tinuturo ko, which is chemistry. Saan province kayo, sir? Bicol. Bicol. So yung may mga taga Bicol tayo, si Carla from Bicol. So sir, ano yung mga ginagamit yung mga local products para syempre ma-contextualize? Kasi that's good, di ba? Kasi usually puro generic lang yung ginagamit. Indigenous materials. Indigenous materials kung ano talaga yung galing sa province mismo. Like sa bahay natin, if you yung mga sabon, maghahalo ka halimbawa nung soda, tapos lalagyan mo ng Mentos. So at least you can demonstrate to your student na may reaction na nangyayari. Okay. Diba? Yung pag naglagay ka ng Mentos sa soft drinks, makikita mo yung bubbling process. Yes. So you Usually could sa mga possibly volcanoes use that. ginagamit Yeah, you yan. could possibly use that to explain to your student that that is an example of a chemical reaction. Okay. With Dr. Enerio Ibisa naman, sir, anong subject po tinuturo nyo? I'm teaching mathematics for grade 5 classes. Nako, mahihirap po yung mga subjects na kasama natin. Chemistry at math. Mga favorite namin ni Dayan to. So sir, saan province naman po kayo galing? I come from Region 10, Northern Mindanao, Wow, particularly Mindanao. sa Iligan City, the Okay. city of majestic waterfalls. Okay, Iligan City, Region Region 10 po. Region 10. Okay. So, yun din, same question, sir. For ilang years na po kayo nagtuturo? I've been teaching for 14 years. 14 years. Yes, sir. Okay, so for the past 14 years, sir, ano yung pinaka-distinct din na experience na hanggang ngayon tumatatak? Kasi ang Iligan is composed of tribe people. Merong Muslim, merong Lumad at saka Christian. Yung distinct po na experience ko as a teacher, yung pagtuturo ng iba't ibang mga bata, diverse, kasi yung mga bata ko may Maranao, may mga Christian naman. You have to adapt to their culture and then bibigyan mo talaga yung best mo para matuto sila. Okay. Ay, well, nabanggit ni Sir Reyes kanina, no, both of you are from public schools. Well, lahat ng awardees, di ba? 10 awardees Yeah, from public for schools. sure. So, for the past more than a decade na kayo nagtuturo, tapos nasa public school, am I right? Paano nyo po na-maintain na nananatili kayo sa public sector? Kasi of course, very competitive yung private sector and siguro with compensation din. So, bakit public school yung pinipili nyo ba rin? Para sa akin, nasa public school ako dahil yung serbisyo ko ay kailangan talaga sa mga bata dahil nasa public school naman yung nakakarami. Yung mga private school naman natin, meron naman silang mga resources. Okay. Kumbaga sa private school, ando na yun lahat para sa kanila. So, as a teacher, dapat magstay ako sa public school para naman magiging significant ako sa mga buhay nila. Okay, sir. Ako, ganun din ako siguro, sir. Kasi, di ba, pag sinabi nating public school, nandyan karamihan yung nasa marginalized sector. Di ba? So, sa end namin as teacher, kinakailangang ibigay namin yung best namin kasi we feel like we have a mission to educate this young mind to excel. So, yun yung parang simpleng pamamaraan namin para makatulong naman sa pag-unlad ng ating komunidad. Okay. So, that's why I stayed in the public sector, public system. Alright, may pahabol ako ng question later. Pero may tatanungin muna kay Sir Reyes. Since it's a competition, ano ba yung usual na matatanggap ng bawat nanalo dito? Wow. Siyempre, aside from the cash prize na How much? itinaas po namin from 350,000 last year, ngayon ay 500,000 That's bawat each isa. per Per Wow, standing 500K. teacher. Okay. Siyempre, Tatanungin ko rin yan later. Kanong balak na ganun. Okay. Siyempre, bukod po dun sa sa cash prize,
Ang Sir, segue, tax free ba yan? Siyempre, tax Okay. free yan. Tsaka ano yan, pwede nilang, hindi nila kailangan i-deposito dun sa aming bangko, kundi siyempre they're free to use. At bukod dun sa cash prize, siyempre yung recognition na ibinibigay natin sa kanila, yung pagkilala. No? So, noong Monday, ang ating mga outstanding teachers ay binigyan parangal ng ating Senado. No, at nung Tuesday naman sila naman ay ni-recognize at nagbinigyan ng resolution at pagkilala ng ating Kongreso sa House of Representatives. At siyempre ang ating media sa tulong mo, Jules, ay kinikilala rin ng ating mga guro na isang bagay na dapat natin talagang kumbaga bigyan ng pahalaga ng isang good news sa ating mga kababayan na may mga guro tayo na talagang nagsisikap at gumagawa ng paraan upang mabigyan ng magandang edukasyon ng ating mga kababayan. Alright, thank you so much, sir. Okay, so as we end our interview, huling tanong na lang siguro sa mga awardees natin and final message na rin po sa mga boss natin. The question would be, nabanggit ko kanina sa private sector, sobrang competitive pagdating sa compensation and benefits, lalong-lalo naman sa abroad. So why not teach abroad? And then siguro, what's your vision for the Filipino youth? Okay, siguro sir, it's more of, di ba, it's a commitment. Kasi being in the public system would mean a lot of passion kung anong ginagawa mo, regardless kung ano pa ang profession mo. Kasi sa amin, sa teacher, expected na talaga sa amin na kinakailangan magturo kami at kinakailangan mailabas namin kung anong kagalingan ng isang bata para eventually maging asset sila ng community natin. So, yun. Okay. Sure. As a Filipino, dapat you have to serve your the children in the Philippines because you are really part of the Philippines. So, as a teacher, dapat manatili tayo kung saan tayo isinilang at saka maging significant naman tayo sa mga buhay ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya mananatili dapat tayo sa Pilipinas. Although, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay mayroong malaki yung sweldo, pero yung self-satisfaction, self-fulfillment ay madalama talaga kung dito ka magtuturo sa Philippines. Okay yan. So pinakamatayog po na pagpupugay para po sa inyong lahat, saka sa lahat ng mga awardees natin dito sa Metro Bank Foundation ngayong 2014. Muli nakasama natin mga boss, ang Senior Program Officer ng Metro Bank Foundation, walang iba kundi si Sir Alan Reyes. Ang mga awardees natin ng 2014 Metro Bank Foundation Outstanding Teacher, si Dr. Noel Ibiza, si Dr. Enerio Ibiza. Thank you so much and congratulations all of you. Salamat din, James. Thank you. Okay, ngayon